Shoutout kay Katsakino Dokusin, Jervin Cris, Juan Solegue, Romeo Conchada at sa iba pa nating taga-subaybay. Nanalo ang Barangay Hinebra kontra sa San Miguel Beer. Pero ayon sa mga insiders ay parang hindi pa satisfied si Coach Tim Cone dito sa nilalaro ni Isaac Akgo na nag-struggle defensively at offensively dito sa game. Ang tingin ng karamihan baka ang Barangay Hinebra ay subukan ng kunin itong si 6'8 Ben Phillips mula dito sa Converge Fiber Xers. Kapag yan ay nangyari, magkakaroon ng isang talagang power player ang Barangay Hinebra. Kasi itong si Isaac Go ay 6'7 nga ang height niyan. Pero ang laro nito ay mostly sa labas. At kung pinapanood niyo itong game ni Isaac Go, hindi siya yung physical na player kahit matangkad. Mostly talagang parang stretch 4 siya na big man. Itong si Ben Phillips, ang laro niyan talaga ay yung pang physical sa loob parang si Christian Stan Hardinger. At ito ang dahilan kung ba't marami ang naniniwala na ito ay kukunin ng Barangay Hinebra. Sa ngayon kasi ang Converge mukhang willing na raw na i-trade itong si Ben Phillips at yan ang dahilan kung bakit ang Barangay Hinebra ay isa dun sa mga teams na gustong kumuha ng mga players na talagang makatutulong dito sa kanilang lineup. Itong si Stephen Holt maganda pinakita rin pero pagdating talaga dito sa center yan ang naging problema. Si RJ Abarentos okay na yung game niya. Pero ito talaga si Isaac Go parang nahihirapan pa rin at yan ang dahilan kung bakit itong si Ben Phillips ang kinoconsider ngayon ng Barangay Hinebra. Nandyan din of course itong si Jeyo Ambohot mula dito sa Converge Fiber Xers na pwedeng kunin o kaya itong si Kit Datu. At as is itong Barangay Hinebra gustong siguraduhin na sila ay magkakaroon ng mas malaking tsansa na matupad yung pangarap nilang Grand Slam. At kung kinakailangan kumuha sila ng isa pang backup center, ayan ay kanilang gagawin. At so far, very receptive naman ang Converge sa ganitong usapan. Basta syempre, kinakailangan ding pag-isipan ng Converge kung din ba talaga nila itong si Isaac Go. Ang balita natin ngayon naman tungkol dito sa Magnolia Chicken Templados ay mukhang hindi sila papayag na gumawa ng iba pang trades dahil payag na sila dito sa kanilang setup. Ibig sabihin, okay na kay Coach Chito Victorero so far. Siguro ang magiging exception lamang kung yung mga players nila na hindi masyadong nagagamit katulad ni Jeric Palanza, Jed Mendoza at Russell Escoto. Pero yung mga rotation players nila ay hindi na raw bibitawan itong Magnolia Chicken Templados at yan na talaga ang gagamitin nila dito sa susubukan nila na magkaroon ng isang championship run. As it is, itong Magnolia gusto nilang makagawa talaga ng paraan para sila ay magkaroon ng mas malaking tsansa na mag-champion. Alam na natin yung presyo dito pero sa ngayon itong Magnolia merong mga trade offers na pwedeng gawin para dito sa iba nilang players. Pero yung katulad nila Paul Lee, hindi nila bibitawan yan. At itong si, of course, Ian Sanggalang, hindi nila yan ite-trade. Ang question mark lang talaga ito si Calvin Abueva dahil gusto pa rin daw ng Converge subukang makuha ang nasabing player. If ever na magkaroon ng kasunduan yan siguro pwedeng matuloy. Pero sa ngayon mukhang nakafocus ang Converge dito sa kanilang kampanya sa Governors Cup at parang hindi interesado na makipag-trade. Kaya sa ngayon masasabi natin na status ko yung lineup ng Magnolia at kung ganyan man ay parang okay na kay Coach Chito Victorero. Gusto lang nilang siguraduhin na of course magaling naman yung import nila at sa tingin ng Magnolia ay ready na sila na gumawa ng isang malaking hakbang dito sa Governors Cup para sila ay mag-champion. Hindi na sapat para sila ay makaabot ng finals at alam niya ni Coach Victorero kaya ginagawa na niya ang lahat para masiguro na yung kanilang lineup ay makapagbibigay ng isang kampyonato. Itong Magnolia ngayon ay maganda ang chemistry at yan ang ayaw galawin ni Coach Victorero kaya itong mga ibang trade offers ay parang hindi muna nila i-entertain.